Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, kabayan ng Kaliwan ng Kalibanal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng ika-38 anibersaryo ng EDSA Revolutions ngayong February 22 to 25. So ito ay pagunita noong o komemerasyon at anibersaryo ng 1986 Revolutions. Yan. Pinagdiriwang ngayong February 22 hanggang 25 ngayong araw na ito ang anibersaryo ng EDSA Revolution noong 1986. Ang kasaysayang ito sa ating bansa ay naging bantog sa buong mundo na ang mga Pilipino ay nagtagumpay sa pagkakaisa sa pagkalaban sa diktatorya ng dating Pangulong Marcos Sr. Napilitang bumaba sa kanyang pwesto ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong EDSA Revolution 1986 sa boses ng nagsakripisyong taong bayan at mga militar na para tanggalin siya sa tungkulin at palitan ng bagong pamumuno at ibalik ang demokrasya sa bansa na nakontrol ng diktatorya. Dito nabuo muli ang 1986 Constitutions, 1987 Constitutions. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng ika-38 anibersaryo ng EDSA Revolutions ay nakikisa tayo sa pagunita ng kasaysayang ito ng ating bansa na napaglaya ng sambayan ng Pilipino doon sa diktatorya o liderato ng dating Pangulong Marcos na sumikil yung kanyang gobyerno sa pamumuhay ng lipunang Pilipino. Yan. Ang kasaysayang ito ay nakaraang pangyayari na ating gawing inspirasyon sa pagkakaisa at pagprotekta ng ating bansa at demokrasya. Sa pagpapatuloy ng panahon ay ating pagilingin na ang mga niligang sugat at paghihirap sa panahon ng diktatorya Marcos at tayo ay bumangon muli para sa bagong bukas. So tayo dito sa ating tinungyang topic nito, tayo ay nakikisang ngunitain itong kaganapang ito o history ng ating lipunang Pilipino na nagkaisa para doon sa naging pagtutol nila sa patuloy na pamumuno ng ating dating Pangulong Marcos na kung saan ay naging masigila sa panahon na yan. At ngayon man ay ito ay isang kasaysayan na ating dapat ginugita. Gayon man ay dapat ay magkaroon na ng paghilog yung mga sugat o na nagawang sapiring sa lipunang Pilipino in both sides nung pangyayari na yan sa panahon ng dating Pangulong Marcos, mula doon sa pamilya ng ating niya at sa lipunang Pilipino na ngayon ay namumuno na ngayon muli yung kanyang anak na si Pangulong Marcos. Ayan, at ang bawat panig mula lipunang Pilipino na nagdusa sa kamay ng diktatorya at pamilya Marcos ay magpatawaran na bilang pagkilala sa ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos at Panginoong Kristo at maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat upang tanggapin ang patuloy na buhay. So, huwag nating ibuhos ang ating hinaing nung panahon ng diktadura sa panahon ng anak nito na ating Pangulo ngayon.
So sana yung naging hinaing natin doon sa ng sambayan ng Pilipino doon sa panahon ng diktatorya Marcos, wag nang dalahin pa dito sa panahon ngayon. Bagkos ay tingnan yung patuloy na daloy na siya ay yung iba ay naghilom na pinili siya maging Pangulo, yung ibang mga hindi pa naghihilom, so siguro mapatawad na rin at suportahan yung kanyang pamumuno na ito ay makapamahala ng mabuti. Yun ang pinakamagandang magawa natin para ito ay mamahala ng mabuti at tayo ay umusad mula doon sa pangyayari na hindi nagustuhan ng lipunang Pilipino noon. Yan. So sana ay yung ating administrasyong Marcos ngayon ay ipakita niya na yung hinaing ng lipunang Pilipino noon ay sa kanyang pamumuno ay magagawa niya yung maayos na pamamahala, pagbibigay ng pagtugon ng karapatang pantao at patas ng hustisya. Yan. So yan ay mga bagay na dapat na isagawa ng ating administrasyon ngayon, na kanyang, kung mayroon siya, ituwin niya yung mga nakaraan na maaaring inayawan at pakita niya ang isang mahusay na pumumulo mula sa kanilang pamumulo na inayawan ng lipunan Pilipino noon. So magpatawad na rin siya kung ano man ang kanilang naranasan din yung lipunan Pilipino. So ngayon magkaisa para doon sa patas ng hustisya, kaunlaran, mabuting pamumuhay ng lipunan Pilipino. So yun ang makabubuti sa atin kaysa magpatuloy na yung mga ayaw maglabanan. So nakakabagal ng pagunlad yun. At yun din namang ating administrasyon pakita niya na kaya niya talagang paguhin ang lipunan Pilipino sa kanyang bagong Pilipinas, at hindi ito magaya dito sa mga sunod na mga administrasyon na hindi pa rin matugon yung karapatan, hindi pa rin magawang maiahon yung lipunan Pilipino sa maayos na pamumuhay lahat. So yan, kagaya bawa sa trabaho na lamang ay marami pa rin yung unemployed at andoon pa rin sa pandawid yung iba na dapat magawa nila paraan yung mga nasa ganyang bagay ay mabigyan nila ng trabaho at ang lahat, no? So magkaisa para sa isang mahusay at mabuting pamahalaan ng lipunan na tutungo sa kinabukasang naaayon sa ating karapatang pantao at batas na pamumuhay. Pakita ng ating Pangulong Marcos ang mabuti niyang pamamahala para sa bansa na kanyang tutugunin ng patas na pamumuhay sa politika, ekonomiya, social at civil at kultural na usapin at issue, etc. So yun, pakita niyo yung fairness doon sa politics, economic, social, civil at yung karapatang pantao. Sa ngayon, makikita din po ng Pilipino na mahusay yung kanyang pamamahala at kanyang yung kanyang mabawi yung inayawan na lipunan ng Pilipino doon sa kanyang late father Ferdinand Marcos na senior. So pamahalaan niya ng mabuti yung lipunan ng Pilipino. Pakita niya yung mahusay na pamamahala. So pairalin ng ating Pangulong Marcos ang human rights, fair justice at patas na pag-maintain ng peace and order sa bansa, upang ang bagay na ito na siyang problema noong panahon ng diktatorya na inabuso ng mga nasa tungkulin mula persa ng pamalan ay mabago at maituwid hanggang ngayon. Iba't ibang presidente na ang nagdaan, ang abuso sa palang mula persa nito ay talamak pa rin. At kunti lamang o ilan lamang yung naging pagbabago. Kaya mula nung panahon noon, nung diktatorya Marcos, yung inaayawan ng mga laganap na pang-abuso, inequality, ay doon sa mga sumusunod na administrasyon naging ganun pa rin. Ganun pa rin yung nagiging kalakaran ng sistema natin. Hindi pa rin nawawala yung abuses at yung pamumuhay na may naghihirap pa rin naging kulot. Sana ay kung ano yung unti-unti na pagbabago na gawa ng mga administrasyon na yun, doble-doblehin itong administrasyon ito, at kung ano yung ininalip mo ng Pilipino na mali doon sa administrasyon ng kanyang naipanan, kanyang doblehin yung pagbabago sa panahon niya para pakita niya na parang bumawi siya doon sa mga naging tingin ng lipunan ng Pilipino pagkukulang
ng administrasyon noon. At saka yung naging sobrang pang-aabuso na tingin noon ay hindi mangyari sa ngayon na nagkakaroon ng maraming pang-aabuso yung pwersa ng ating kapulisan at militar noong mga panahon ng diktatorya Marcos. At patuloy naman nagiging ganun din yung kanilang enforcement. Marami pa rin pang-abuso nangyayari. So sana mabago yan ng ating administrasyon at may iwasan nung yung kanyang pamamahala na makapang-abuso, makapang-api nung mamamayan na yung inequality doon sa ating bansa na yung mamanage siya ng mabuti yung mayaman mahirap na hindi ito maging yung inequality na yun ay makapamuhay na maayos at hindi basta-basta may mayaman mahirap kundi yung mga tao makapamuhay ayon doon sa karapatan. So wala naghihirap kundi ayon sa karapatan, even though may tumaas man, merong yung tao ay nakapamumuhay pa rin ayon sa karapatan at yung hustisya patas. So sana magawa ng ating Pangulong Marcos yan at hindi makita sa kanya yung mga nakaraang tiningnan, inayawan, problema ng panahon Marcos at iba't ibang mga administrasyon. So makita sa kanya isang mabuti mga mahala sa bagong lipunan. So lalo-lalo na yung pagdideklara ng martial law, sana kanyang mamanis na maayos yung bansa, not to declare that thing kung mayroon mang problema. So ang ekonomiya na bumulusok pababa noon ay itaas niya ngayon, napilitin niya na mabigyan ng trabaho lahat at pabahay basically na pagtugon dun sa karapatang pantao. At iba't ibang balangkas ito na dapat kamtin na bawat Pilipino. So yan, kagaya ng ginagawa niya, pagpapataas ng ekonomiya, mabigyan ng trabaho, yan, pabahay. So yung basic rights na yun, dapat maibigay. Kasi yung matuulam niya na yun, pabahay, trabaho. Hindi lang basta trabaho, kundi maibigay yung full employment and standard na sahod para makapamuhay na maayos yung mga tao. So yan. At yung hustisya dapat ay walang naagad yan. So fair lahat. Hindi yung nasabi nga ng mga nagsasaboses ng hinahin na para sa iilan lamang yung justice system ng ating bansa. Gumagana pero para sa iilan lang, hindi para sa lahat. So yung inequality ng mayaman mahirap, ganun din dun sa hustisya. Pag mahirap ka, nahihirapan ka na sa magamit ng hustisya at ikaw yung lagi na-happy. So dapat magawa ng ating administrasyon yan naman fair dyan, kalamit yan ba? Mula doon sa karapatan ng tao. Sa issue ngayon ng charter reform ay naway pag-usapan ito mabuti at mabuo ang dapat na gawin, kung dapat baguhin o magpatubad na lamang ng naayon sa ating konstitusyon. Ngayon ay nais ng ating administrasyon Marcos baguhin yung konstitusyon para mapaunlad niya yung bansa through babaguhin yung economic provision doon sa konstitusyon for foreign investment. So dapat tingnan mabuti kasi yan yung iba ng mga inaayaw nila. Yung pagdating doon sa foreign investment na yan ay isa sa mga, lalo na sa edukasyon, yan ay isa sa mga ginagawa ng sinasabi nilang imperialismo. Kapag yan yung pinapasok nila yung ekonomiya at yung edukasyon, yung ating pwersa ng pamahalaan para makontrol niya yung sambat. So pag-usapang mabuti yan, yung economic provision ng foreign investment nang hindi ito napapasok ng sinasabing imperialismo at mga nag-i-interest sa ating bansa na sila yung makapag-control ng ating ekonomiya. Halimbawa, anong bansa ang control ng ating ekonomiya, sila yung mag-i-invest to control our economy, yung mga imperialismo sinasabi. And then, the education system also. So yan. So sa gayon tayo ay may problema dyan. So ayusin ng ating pamahalaan yan, even though hindi man paniniwalaan yung mga ganyan-ganyan, ay tingnan mabuti yung kung paano tayo makikilabang at makatutulong yung sinasabi na yan at hindi tayo na agrabyado dyan. So, aside from foreign investment, bakit hindi magsagawa ang ating administrasyon ng maayos na pag-uunlad ng ekonomiya, not from foreign but from ours and our cultivation of our land. Mayaman naman yung ating bansa, diba?
So, paano gagawin natin para tayo ay makapagpaunlad yan? So, anong pangailangan lamang sa foreign yung maaari natin i-adapt. So, dapat ganoon. So, not just fully, doon tayo sa foreign. So, yun at so sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos itong administrasyon na ito at mamahala ito ng mabuti. So, katugon nito yung karapatan yan. Nabigyan ng trabaho at saka ng tirahan yung mga tao. So, sa gayon, diyan sa bagay na yan, so really good. Walang naghihirap, walang may problema. Diba? At and other human rights and government services. So, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at tanimain ang mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamamahala ng mabuting pamamahala at matuwid at makatarungan at makatotohanan. At ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at ang makabumuhay tayo ng mapayapa at patas at ayon sa karapatan at higit ay may kaligtasang espiritual. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At sana ay nakapagsabaw naman ng human rights promotion sa ligong tingin doon sa ating pagunita ng ating kasaysayan ng pagkakaisa ng lipunong Pilipino na napagtagumpayan natin ng pagkakaisang ito na tayo ay palitan ng isang diktatorya ng mga panahon nila. So muli, magandang hapon sa inyo lahat at lalasyon.